Magandang umaga Pilipinas. Magandang umaga mga kababayan ko Pilipino. Sa video ito, pag-uusapan natin, disclaimer para, yung video kong ito ay ginagawa ko lang bilang isang comment sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, lalong-lalo na sa pangyayari kay Duterte. At saka sa mga taong maraming nagsasabi, lalo na yung mga Marcos defender. Ito isang komento ko, sarili kong komento ito. Dito sa nangyayari sa bansa natin ngayon, maraming nagsasabi na tama na yung ginagawa ng administrasyon. Pero nandiyan naman nakikita natin kung paano din lumalaban sa side ni Duterte. Dito sa pangyayari ni Duterte ngayon, maraming abogado at mismo mga foreigner na nagsasabing, yung ginagawa ng administrasyon is lumabag sa saligang batas. At kahit man sa batas ng International Court ay lumabag ang administrasyon ito. Pero marami pa rin na lumalaban at nagsasabi na tama yung ginagawa ng administrasyon. Alam nyo, hindi talaga mawawala na yan. Kasi bakit? Kanyo. Ang mga tao kasing ito, kung hindi man ito saklaw ng oligarkiya sa Pilipinas, ang mga taong ito na sumasang-ayon sa ginagawa ng administrasyon ay malamang may malaking parti sa administrasyon ngayon. Or pwedeng sabihin na lang natin na baka meron silang tinatanggap. Kasi kung tutuusin, ang mga taong ito ay pumabor sa kung ano man yung ginagawa ng administrasyon na yun, ngayon, na kung saan sabi nila tama, na kung titingnan mo ang katotohanan, ito'y malaking kamalian. May sarili tayong soberanya, may sarili tayong batas sa Pilipinas. Saka lang naman isusuko yung tao kung halimbawa hindi na gumagana yung batas natin. Yun na yung nandyan sa saligang batas, no? Ngayon, ang bansa kasi natin, madami talagang mga tao na kung saan gustong ipabagsak sa mga oligarkiyang ito, mga komunista. Kasi kahit noon pa man, matagal na yan, hangad ng mga komunista na ang Pilipinas ay magiging communist country tulad ng China. No? Ngayon maraming nagsasabi na si Duterte pro-China daw. Pinapapasok ni Duterte yung mga inchi. Ganon. Pero iyan hindi pinapakita sa mga mainstream media yung mga picture na kung saan nandun si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos, nakikipag-party sa mga Pogo owner tulad ng sa Pampanga, Purak Pampanga. May picture yan nakikita yan, nandun sila. So, ang ginagawa kasi ngayon, pinapakita sa mga tao sa social media na kung saan ay kumakampi sa administrasyon, and then ang mga mainstream media na kung saan sabihin na lang nating bias, no? Kasi kung hindi dahil sa social media na kung saan yung iba nagsasabi ng totoo, ay hindi makikita ito ng Pilipino. Ano? Si Duterte nagiging presidente, iginugugol yung 6 na taon para subukang baguhin ang Pilipinas. At yan ay nangyayari. Saan? At papaano? Diba? So nakikita ng taong bayan yan. Ang pagbabago ng haba ng pasaporte, haba ng driver's license, at ang pagbabago ng mga maruruming party ng Maynila, especially Manila Bay, Baseco. So, hindi lang yon. Mayroon pang nauumpisa ang mga trabaho ngayon na hanggang ngayon
nagpapatuloy pa rin tulad ng MRT-7, subway. So yan sa kapanahonan ni Duterte yan. Ngayon pinagtutuloy-tuloy na lang dahil may budget na yan. No? Ngayon maraming nagsasabi corrupt si Duterte, si Inday Sara corrupt na Vice President dahil sa 125 million na budget nawawala daw. Paano na lang ngayon yung mga nawawalang pera sa Office of the President? Niwala man lang liquidation yan, niwala man lang nilalabas yan, nasaan napunta yan, di ba? So itong mga taong ito, natural lang at makikita mo kung talagang iisipin mo kung ikaw ay matatalinong Pilipino, ano? Kung ikaw ay hindi naghahangad ng kapangyarihan na kung saan magagamit mo rin sa pangsarili mong interes, no? Sa tulad naming mga Pilipino, nakikita namin yan kung gaano karumi ang administrasyon ngayon. Ngayon, sasabihin ninyo, yung mga Marcos defender, yung mga Marcos supporter, kung talagang ang Pilipino ay galit kay Duterte, ikutin nyo ang social media, halos buong mundo sumusuporta kay Duterte. Bakit? Bakit kanyo? Kung meron man talagang crimes against humanity, ang mga taong ito, hindi na ito susuporta kay Duterte sa ganong sitwasyon ngayon. Bakit kanyo sumusuporta? Dahil nakikita nila ang dating ginagawa ng presidente pagbabago sa Pilipinas. May mga OFW na kung saan hinahatulan na ng bitay. Pero napawalang sala or nabigyan ng pardon dahil kay Duterte. Sa panahon ni Marcos, meron ba? Wala. Yun kamong nahatulan sa Saudi, nabitay kasi wala siyang ginagawa. Ngayon, yung budget sa kapulisan, military, noon sa panahon ni Duterte, bilyon-bilyon yan. Pero sa panahon ni Marcos ngayon, may budget pang binibigay? Wala. Di ba? PhilHealth inalisan. Yung loan sa Korea para sa isang project na tulay, nasaan? Ang sabi nila ay nandun na daw sa treasury yan. Treasury. Wala pa kasi ngayon, hindi pa nababatikos yan. Pero pagdating sa panahon, nawan si Sara Duterte yung makaupo, siguradong babatikosin ang lahat ng yan kay Marcos. No? Sa mga taong gumagampi kay Marcos, lalong-lalo na yan, sigurado. At nasa likod ni Marcos ay ang yung mga oligarkiya na kinakalaban ni Duterte. Sa mga taong hindi nakakaalam anong ibig sabihin ng oligarkiya, sa mga Pilipinong sabihin na lang natin na hindi nakapag-aral, so pwedeng malinglang sa mga tao na kung saan nakapag-aral and then hindi naman nila tinuturo ito dahil ayaw nilang matuto ang mga tao. So hindi ako abogado, hindi rin ako nakapagtapos ng 4 na taong kurso, isa akong high school graduate lamang. Pero masasabi na lang natin hindi rin naman ako ganun kamangmang. Ang isang oligarkiyang grupo ay isang grupo ng mga mayayamang tao na kung saan gustong hawakan ang ekonomiya ng isang bansa. Na kung po pwede, sila yung magro-roll nito. Kung ano yung gusto nilang mangyari sa negosyo nila o business nila, ay gagawin nila kung po pwede yun, no? Sa isang bansa. Ngayon, sa panahon ni Duterte, hindi ito umobra. Sino-sino ba ang mga oligarkiya sa Pilipinas? Number 1 dyan, ang mga mayayamang bilyonaryo-milyonaryo. Sino? Number 1, Lusyutan. Number 2, Pangilinan. Number 3, yung mga mighty corporation na yan. Sa panahon ni Duterte, ang lahat ng ito ay nakapagbayad sa utang nila kung saan matagal na hindi binabayaran sa mga nagdaang administrasyon. Bakit kanyo nila binayaran?
Kasi hawak nila ang mga nagdaang presidente, kasi nga sa panahon ng eleksyon, sa wala pang eleksyon, ang mga ito ay binibigyan ng suporta ng mga mayayamang ito. No? So sabihin na lang natin, sa pag-upo kasi nila, meron na ng utang na loob sa mga taong ito. Kaya yan, hindi nila masingil-singil ang mga utang. Pero sa panahon ni Duterte, dahil hindi si Duterte humingi ng tulong sa kanila, kung hindi si Duterte nananalo dahil talaga sa paniniwala ng taong bayan, na si Duterte lang ang makapagpabago sa Pilipinas. Ngayon, nung maupo si Duterte, tinutuhanan ni Duterte, kalaban ko ang mga mayayamang yan. Dahil sa gusto nilang mangyayari na sila gusto na lang hahawak sa ekonomiya ng isang bansa. Anong nangyayari ngayon? Pinursige ni Duterte magbayad sa mga nagiging utang nila sa Pilipinas. Si Lusyutan nagbayad ng ilang bilyon. Mighty Corporation nagbayad ng ilang bilyon. Ano? Tapos, ang Maynilad nananakot sa gobyerno na pababayarin dahil doon sa lugi nila sa mga ganong bagay. Pero, anong ginagawa ni Duterte? Inano sila ni Duterte? Sige, tinitis sila kung gano'n, pababayarin nyo ako. Hindi nila kaya kasi si Duterte, isang abogado at alam niya ang batas. Kung paano niya ito ipapatupad. Ngayon, marami talagang kumakalaban kay Duterte. Kasi hindi nila gusto yung pamamahalang ganito. Ang gusto nila sa mga taong ito, lalo na yung mga oligarkiya, ay maghihirap. Ang mga mahihirap para hahawakan na nila sa liig yan. No? Tulad ko, tulad natin. Yung mga taong walang alam, mga mangmang. No? May sasabi ko na lang mangmang kasi dahil marami sa atin na hindi nakapag-aral. And then, dahil walang suporta ang gobyerno, lalong-lalo na ngayon, tingnan mo, binabawasan yung budget ng ano. Tayo sabihin ng mga Marcos naman, kukurakutin lang yan. Ha? Ngayon kayo nagsasabi ng mga ganun kasi nga, yun na nga yung dahilan eh. Ayaw nyo kasi ang mga Pilipino matuto sa katotohanan. Kaya ganyan kayo. Ito ngayon. Kaya takot na takot sila na mananalo uli ang Duterte, lalo na yung anak na si Sara Duterte. Kasi, pag nananalo si Sara Duterte, sigurado, wala ring sasantuhin ito. Dahil wala naman tong hinihinging tulong sa mga oligarkiya, sa mga mayayamang tao eh. Sa pamamagitan lang ng mga Pilipino talaga ito mananalo. Kasi bakit? Dahil dito naniniwala mga Pilipino, ito lang makapagbabago sa Pilipinas. At yan, hindi na maaalis yan sa isip ng tao. Lalo-lalo na ngayon, na kung saan, nagigita nilang si Duterte si magiging isang hero para sa kanila. No? Pag nananalo si Duterte sa kaso sa daig, ang mangyayari ay pinapananalo ni Duterte ang soberanya ng Pilipinas. No? Kahit naman ito ipinagkanuno ng mga Pilipinong piki. Kasi kung totoo kang Pilipino, hindi mo ipagkakanuno yung bansa mo. Kung totoo kang Pilipino, hindi mo iisipin na ang bansa mo hindi gumagana ang batas. No? Kumbaga, parang sinasabi mo sa ibang bansa, walang silbi ang batas ng Pilipinas. Ganun yun. Diba? Hindi ako abogado, pero walang hiya naman kayo. Walang hiya talaga kayo. Isipin nyo na lang. No? Nandyan kayo, hindi nyo naisip sa sarili nyo, batas kayo. Kayo nakaupo ngayon. Wala nang lakas si Duterte kung tutuusin magsampa kayo ng kaso dito sa Pilipinas. Ipalabas ninyo lahat ng dokumente ninyo. Ipalabas ninyo lahat ng ebidensya ninyo. Di ba? Kaya nyo gawin yun. Bakit? Kayo ngayon ang nakakaupo dyan. Ha? Presidente, DOJ, Kapulisan, kampi kay Marcos. Kaya nyo gawin yan. Di ba? Bakit? Pinapadala nyo pa doon sa dahig. Di ba? Isipin ninyo, sarili ninyo. Isipin ninyo, ha? Kayo yung batas. Kayo yung nakaupo ngayon. Wala kayong lakas. Bakit? Ha? Wala kayong lakas. Bakit? Pinadala nyo sa dahig.
Paano kayo nagiging batas? Oh, hindi niyo pala kaya eh. Tanong. Yun ang tanong. Oh, sabihin ninyo noon na wala daw hustisya noon kasi nga siya nakaupo. Oh, ngayon kayo. Kayo na ngayon nakaupo. So ibig sabihin wala rin kayong hustisya. Oh, di ba? Wala rin kayong hustisya. Hindi niyo magagampanan. Bilang batas, kayo nakaupo ngayon. Oh. Ngayon, kayong mga Marcos supporter, kayong mga abogado, patatalino kayo eh. Nag-aaral kayo siguro ng 10 taon bago magiging abogado. Tapos, i-exam kayo sa board exam, di ba? Para magkaroon kayo ng lisensya at maghanap na tunay na abogado. Kaya ako, hindi ako abogado eh. Sige, tanungin ko kayo. Pinapadala si Duterte sa dahig dahil hindi na kaya ng ng batas natin. Kayo nakaupo ngayon, kayong batas. Ibig sabihin, hindi nyo kaya si Duterte. Bakit kanyo? Hindi nyo kasi kayang patunayan ang mga pinagbibintang ninyo kay Duterte. Di ba? Kung kaya ninyong patunayan yan, hindi nyo kailangang dalhin si Duterte sa ibang bansa at doon lilitisin. Ha? Yung sinasabi ninyong crimes against humanity, ipinagbibintang ninyong milyon-milyon, thousands of namatay dahil sa crimes of humanity. Kaya niyong patunayan? May batas dito, kayo ang batas ngayon. Oh. Bakit hindi nyo gawin? Kasi wala nga kayong ebidensya. Wala nga kayong mapapatunayan. Kaya ang ginawa ninyo, ginagamit ninyo ang ICC para lang mapahiya si Duterte. Pero ang mga utak ninyo, hindi nyo naiisip na hindi si Duterte ang napapahiya lang dito. Ang bansa na to at ang lahat ng nasa hudikatura ng bansang ito. Hindi nyo naisip yun? Hindi nyo may kakahiya ang sarili ninyo na ang batas pala ninyo hindi kayang magsupil at magbibigay ng hustisya sa mga sinasabi ninyong pinatay. Diba? Ako'y isang high school graduate lamang. Pero kung ako siguro'y nakapag-aral ng kolehiyo, malamang sa malamang. Tulad ni Duterte, sinasabi ni Duterte, graduate siya ng abogasiya, kahit 75, ayos lang sa kanya. Kasi bakit? Mas matalino si Duterte kaysa inyong mga bubo kayo. Mga bubo kayo. Ako, masasabi ko rin sa sarili ko, high school graduate lang ako. Pero kahit papano, ang naisip ko siguro, hindi ninyo naisip. So, ngayon, akala ba ninyo na sa ginagawa ninyo dito ni Duterte ay nananalo na kayo? Hindi pa eh. Hindi pa tapos ang laban. Once si Duterte makabalik sa Pilipinas, buhay man yan o patay, tatandaan nyo ito. Si Duterte, mahal ng mga Pilipino. Kayo ang kalaban ng bansang ito. Hindi si Duterte. Yan. Tandaan ninyo. Pag si Saray maupo sa pagka-presidente, ikaw, DOG Remulla, at Speaker Remulla, at ang mga pulis dati na kung saan kay Duterte sumisiksik, ngayon kumakalaban at nagpapadala pa kay Duterte sa ibang bansa. Meron kayong kahahantungan. Tandaan nyo yan. Si Marcos hindi mananatili sa pwesto. Sa 6 na taon hindi kayo nakakasiguro na matatapos ni Marcos ang kanyang termino. Pag si Duterte ay nakauwi, tandaan nyo yan.
ang impeachment na gagawin ng mga abogado sa panahon na yon. Kayong mga kumakampi sa mali, sisiguraduhin yan na kayo'y magkamali talaga. Salamat.